ito po yung alternative way na paggawa natin ng trellis natin. Kahit na ganyan po kaliliit yung trellis natin. Kamusta no? Bali dalawa yung ilalagay natin, meron pa isa dito. Ngayon yung paglalagay natin na ito ay kung mapapansin nyo yung ating black screw. So yung black screw na yan dapat medyo nakalubog konti para yung ating hardiplex mga kamasta yung ilalagay natin ay hindi siya bubukol. Ngayon yung paglalagay na ito dun sa may gilid niya. So pag ganito kasi kaliit mga kamasta, hindi mo na may kakapit yan. O kaya hindi mo na may re-rivets, ibig ko sabihin. Kasi ang rivets kasi mga kamasta, trine-press po niya yan. So mabibitak at mabibitak yan lalo na kung ganito kaliit. So ang may sasuggest natin na gamitin natin ay yung mga no more nails o kaya no nail. Ito yung no nail to, tinatawag na to. So advisable to mga kamasta sa mga ganitong kaliliit. So pwede rin natin tong gamitin sa mga kornisa, ganyan, moldings. So pwede po yan lahat. Ayan, napakasimple mga kamasta no. So tapusin na natin yan. Hey, what's up mga kamas? Magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. So ito po yung part 2 ng ating video ngayong araw na to, which is kung paano nga ba gumawa ng ating trellis na maliit lang. So ito po ay trellis na kung saan ang gagamitin lang natin dito ay metal paring. So hindi na natin ito paparisan ng metal paring din o kaya wall angel, kundi mismong metal paring mga kamasta, magkakagawa na tayo ng trellis natin. So yung trellis na to, sumusukat lamang ng 1/2, which is yung mismong metal paring na 1/2 mga kamasta. So silipin natin at tingnan natin kung ano at kung paano natin to ginawa. So let's go. So tingnan natin mga kamasta. May cove na siya kaagad, oh. Ganda. So ngayon, lalagyan natin ng konting design lang. Lalagyan natin ng maliit na trellis lang mga kamasta. So yung trellis na gagamitin natin, gamit din yung metal paring. Ito. So kalimitan kasi dalawang paring yung pinagtatabi para maging trellis siya. Ngayon gagawin naman natin, isa lang siya na metal paring. So paano nga ba natin ikakabit to? Kasi syempre naka ganyan siya. O kaya yung kumbaga etong pinakalikod niya, ito yung lalabas para may pagkapitan yung ating hardiplex. So yan, ituturo natin kung paano mga kamasta no. So bago natin gawin, ayan, papabricate muna natin at ilalagay natin mga kamasta. Mga kamasta no, ito na nga yung ginawa natin o pinabricate natin. So binutasan na natin siya ng 1/8. Ayan, may butas na siya. Tig-dalawang butas yan, meron din dito. Tapos meron dito. Meron din dyan. So kung napapansin, medyo nakalubog konti. Kasi yung gagamitin natin dito na pang-lock mga kamasta no, ay yung black screw. So yung black screw din yung gagamitin natin. So ikabit natin ngayon para makita ninyo. So ayan na mga kamasta, na ikakabit na natin to. Ayan, ganyan. Ayan. Ikabit na natin to gamit tong black screw natin. So ayan. Dito sa kabila. Ayan. So kailangan nakakapit din siya. Dito tayo sa kabila. So ayan mga kamasta no, bali dalawa yung ilalagay natin, meron pa isa dito. Ngayon yung paglalagay natin na ito ay kung mapapansin nyo yung ating black screw. So yung black screw na yan dapat medyo nakalubog konti para yung ating hardiplex mga kamasta yung ilalagay natin ay hindi siya bubukol. Ngayon yung paglalagay na ito dun sa may gilid niya, so gamit tong no more nail ulit, yan, hindi na natin i-rivets yung ating ilalagay na
hardiplex dito sa gilid, kundi ididikit na lamang siya ng ating normal nail, ano. So ang i-rivets lang natin ay yung nandito lang. So yan lang yung magiging konting design niya mga kamas, ano. Napakasimple lang, gamit lang yung metal paring, magkakaroon na tayo ng konting trellis. So kahit na hindi natin mahabol yung 10 cm o kaya 2.5 cm na sukat, yun pa rin, magkakaroon lang tayo ng konting design lang. Kumbaga contrasting lang yung mangyayari dito. So lagyan pa natin ng isa. So yung magiging distansya natin dito mga kamas ay kahit na nasa 3 inches lang yung distansya o kaya naman 4 inches. Pero saktong-sakto na yung 3 inches o kaya yung ganitong layo. Ayan. So 3.5. Ayan, 3.5. So, ganyan lang mga kamusta, no? Lalagyan na lang natin yan ng hardiplex. Pero bago yun, lagyan muna natin sa kabila. So, nandito na nga yung hardiplex natin mga kamusta, no? Ikakabit na natin. Gamit yung scoring knife natin, kakatingin natin yung papunta dun sa ating trellis na maliit. Ito yung ating trellis. Ayan. So, unahin muna natin dito bago natin ilagyan yung sa gilid-gilid. So kung makikita nyo mga kamasayan, kabit na natin yung sa sidings na naman ngayon. Pero ang gagamitin natin ngayon ay yung ating no more nail. Hindi na natin gagamitin yung blind rivets tsaka riveter. So ang gagamitin na lang natin dito ay yung no more nail pang dikit natin dyan. So gagawin natin, susukatin lang natin to 50. Sige lang, sige. Tapos gamit tong scoring knife natin. Ayan. Ayan. Ayan na. So lalagyan lang natin siya ng no more nail. Gaya ng aking sinabi. Ito siya. Hindi na. So ayan mga kamusta, na ikabit na natin to. Ayan. So basta lagyan lang natin ng no more nail. Kung mas marami, mas maganda. Pero pag ganito lang mga kamasab, itong maliit lang kasi na to, kayang-kaya niya na ho yan. So wag kayong mag-alala patungkol sa no more nails natin. Kasi tested na po yan mga kamusta. Diba? Simple. Visit ka talaga. So yan, susukatin din natin yung taas 0.5. Picturean ka ko ba? Kung kakabit ka. Ito, lagyan na lang ulit natin to. So ayan, ikabit na rin natin sa kabila.
So ayan mga kamusta, no? Naikabit na natin dito sa portion na to. Napakasimple lang mga kamusta, no? Gamit lamang yung no more nail natin kapag kabit tayo. So hindi lamang sa pagkakabit dun sa loob, dun sa may walingal natin, pati rin dito mga kamusta, no? So pag ganito kasi kaliit mga kamusta, hindi mo na may kakapit yan. O kaya hindi mo na may re-rivets, ibig ko sabihin. Kasi ang rivets kasi mga kamusta, pre-press po niya yan. So mabibitak at mabibitak yan, lalo na kung ganito kaliit. So ang may sasuggest natin na gamitin natin ay yung mga no more nails o kaya no nail. Ito yung no nail to, tinatawag na to. So advisable to mga kamusta sa mga ganitong kaliliit. So pwede rin natin tong gamitin sa mga kornisa, ganyan, moldings. So pwede po yan lahat. Ayan, napakasimple mga kamusta, no? So tapusin na natin yan. So yun mga kamusta, ayan, tapos na tayo. Paglalagay natin ng maliit na trellis, yung drop ceiling natin na tumble dito sa kabila, which is drop lang. Tapos sa kabila may cove po yan sa loob nya. So napakaganda mga kamusta, no? So yan na nga mga kamusta, no? Ayan na yung paggawa natin ng trellis natin. Gamit lang din ito yung no-more nail natin. Nakakapaggawa tayo nang hindi nabibitak yung ating trellis. Kasi kahit na maliit po yung cuttings natin dyan, basta wag nyo po munang gagamitan ng kung ano mang pang screw o kaya pang rivets natin. So hindi po siya advisable. So mas maganda kung gamitan nyo siya ng mga pandikit, which is no more nails o no nails na tinatawag. So ito po yung alternative way na paggawa natin ng trellis natin. Kahit na ganyan po kaliliit yung trellis na, kahit maliit yan mga kamusta, no, yung ma-appreciate mo kaagad. Kasi nga ang cute niya tingnan. Hindi siya yung normal size so hindi siya yung normal size na kung saan makikita mo yung 10 cm, 12 cm o kaya 15 cm. So yung ginagawa lang natin dito, kasi kung makikita nyo yung drop natin ay 10 cm o kaya 12 cm lang po yan. Kasi ang ginagawa po talaga natin, hindi na tayo nagdra-drop ng mga 20 cm o kaya 18 cm. Kasi masyado na pong malalapad at saka masyado na pong mataas yung drop po nun. So ang ginagawa natin, yung mga kumbaga cute tingnan, napakagandang tingnan, hindi siya nakakahumay tingnan. Kasi pag malalaki po yan, nakakahumay po yan tingnan. So ayan, yan lang po yung ating gusto kong ibahagi. Yan lang yung gusto ko natin ibahagi para sa mga DIYers. So yan lang yung basic na paggawa natin ng ating trellis. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!